Magandang gabi sa inyong lahat. Ako nga pala si Kuya Bor ng Creepy Tambayan. Ang paborito niyong tagpuan tuwing gabi kung saan ang mga kwentong kababalaghan, hiwaga at kilabot ay buhay na buhay. Ngayong gabi, may dala na naman akong isang nakakakilabot na kwento ng isang binatang nagnakaw ng isang anting-anting mula sa isang matanda sa palengke. Akala niya ay basta swerteng makukuha ito. Pero sa halip na kapangyarihan, sumpa ang napala niya kaya't ihanda ang sarili. Baka bukas ng umaga, hindi mo na rin kayang magsalita. Ang sumpa ng anting-anting. Ang pangalan niya ay Ramil, isang binatang 22 anyos, tambay sa eskinita, palaging kasama sa sugal at sanay sa gulo. Wala siyang matinong hanap buhay. Ngunit isang araw, habang namamasyal sa palengke, may nakita siyang matandang lalaki na may kakaibang paninda. Mga anting-anting, mutya at agimat na waring sinaunang panahon pa. Luma at kulay ugat ang balat ng matanda. Ugod-ugod, nakatitig lamang sa kanya habang lumalapit. "Aling gusto mo?" Tanong ng matanda na paos at tila hinugot mula sa ilalim ng lupa ang boses. May kislap sa mata ni Ramil. Alin dyan ang pampaswerte?" Biro niya, pero halatang interesado. Tumuro siya sa isang maliit na piraso ng bakal na may ukit ng mga sinaunang simbolo nakasabit sa sinulid na tila buhok ng tao. "Wag yan," sabi ng matanda. "Hindi yan ibinebenta. Hindi yan para sa tulad mo." Para kay Ramil, iyon na ang hudyat. Nang lumingon sandali ang matanda upang ayusin ang ibang paninda, mabilis na dinampot ni Ramil ang anting-anting at isinilid sa bulsa. Naglakad siyang palayo, natawa pa. "Tigulang, mabagal ka na." Pag-uwi ni Ramil, parang may bumigat sa dibdib niya. Hindi siya mapakali. Wala namang kakaiba sa paligid, pero para bang may mata sa dilim. May malamig na hanging dumaan sa bintana kahit nakasara ang lahat. Pagpatak ng 12:00, nagising siya mula sa pagkakaidlip. Nakabukas ang ilaw ng kusina. Lumakad siya papunta roon, ngunit hindi siya makapagsalita. Sinubukan niyang magsalita. Kuya?" Bulong niya. Pero walang lumabas na salita, tahimik. Wala. Ni isang tunog mula sa kanyang bibig. At sa kanyang labi, may dumadaloy na dugo. Hindi pa rin siya makapagsalita kinabukasan. Sa ospital, hindi maipaliwanag ng doktor. Wala raw problema sa kanyang lalamunan. Hindi rin siya makapagsulat, para bang pati kamay niya ay dinadalaw na ng sumpa. Sa bawat gabi, tuwing eksaktong 12:00, dumudugo na naman ang kanyang bibig at may tinig na umaaling-aungaw sa tainga niya. Hindi mo yan pagmamay-ari. Ibalik mo bago ka lubusang kainin. Ikatlong gabi, multo ng matanda. Kinagabihan, habang nanginginig sa takot sa kanyang kwarto, napansin niyang may nakaupo sa sulok. Isang anino, ugod-ugod, hinihingal, may hawak na tungkod. Muli, sinubukan niyang sumigaw. Pero wala. Dugo ang sumirit sa kanyang bibig, tumalsik sa pader. Muli ang tinig. Ang hindi marunong gumalang, pinaparusahan. Ang nagnanakaw sa hindi kanya binabalikan. Nagtungo siya sa simbahan upang magdasal. Nanginginig ang kamay, pilit na inaalis ang anting-anting sa bulsa, ngunit hindi niya ito maibato. Para bang kapit na kapit ito sa kanyang kaluluwa. Sa panaginip niya, kinain siya ng lupa. Sa ilalim ng lupa, may mga kamay na umaabot sa kanya. May mga mata, may mga bibig na walang katawan. "Ibalik mo yan, bago ka tuluyang maglaho." Muling bumalik si Ramil sa palengke. Inilapag niya ang anting-anting sa luma ng mesa ng matanda. Kahit wala siyang makita doon, tahimik ang buong paligid. Pero sa sandaling iyon, sa unang pagkakataon, nakausal siya ng salita. Patawad, biglang nagdilim ang langit. Umalon ang hangin, lumamig ang paligid. May aninong dumaan sa likuran niya. Paglingon niya, wala na rin siya. Kinabukasan, nakita ng mga tanod ang isang anting-anting na duguan sa gitna ng palengke. Sa CCTV ng barangay, sa mismong kanto kung saan huling nakita si Ramil, walang dumaan ni isang tao. Pero sa tunog ng video, may narinig silang boses ng matandang paos pauli-ulit. Ang sumpa ay hindi nakakalimot. "Ikaw,
ang susunod. At dyan na tayo natatapos, mga katambay. Ako nga pala si Kuya Bor ng Creepy Tambayan. Kung gusto mo pa ng mga kwentong tulad nito, huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe. At kung may sarili kang kwento ng kababalaghan, isend mo lang sa tambayancreepy@gmail.com. Mag-iingat kayo palagi at salamat sa pakikinig.